Ayan, good evening po sa ating lahat. Good evening from Masbate. Ayan, from Masbate, from Tarlac, magandang gabi. From Pangasinan, magandang gabi. From La Union, dito sa La Trinidad, Benguet at Baguio City, magandang gabi po. At sa Manila, magandang gabi. So, tuloy po natin yung ating pag-aaral, no? Continuation po. Ito pong pag-aaral natin. Ayan po, habol lang po yung iba. So mag-share screen lang po ako para tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. So continuation po doon sa comparative na pag-aaral natin. Nakita niyo po dyan sa screen. Ayan po, in-depth biblical study. So ito po ay pag-uusapan natin. Ito po yung guide natin, yung chart. Ito po yung i-defend nyo pag before graduation. Ito yung first na i-defend nyo yung chart, and then next na yung part 2 sa na didepinsahan nyo yung research. Ayan, so explain nyo yung time past, but now, ages to come dito po sa ating diagram, kaya kailangan imamaster nyo. Ito po, yung iba ay ayun nga, yung mga baguhan, yung iba ay mayroong background, so review. Okay, so a gospel without the cross. Siguro familiar po tayo sa gospel without the cross. So ang gospel without the cross, ito po ay gospel before the death of Jesus Christ. Bago namatay ang Panginoong Hesus, mayroon pong gospel na ini-introduce, at yung gospel na yon, yan po yung gospel of Jesus' name. Gospel of Jesus' name, iba po sa gospel of His finished work. So, gospel of Jesus' name, yun po ang ipinapangaral noon para sila'y maligtas. Dapat maniwala sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yan po yung gospel without the cross at yung gospel of the kingdom. So, ulitin ko po. Gospel without the cross is ang gospel before the death of Jesus Christ. Ayan po. Kaya, alamin natin. So, alamin natin, actually, ang dami po nating pwedeng alamin. So, meanwhile, there are multiple times in the Bible that God's messengers bear good news or good tidings. Marami po na mga messengers sa Bible na kanilang dala ang good tidings or good news. So, the news is not always the same. Tandaan po natin, hindi ibig sabihin na nasa Bible ay pare-parehas po yung news. Hindi po pare-parehas kung ano yung good news during the time pass. Hindi na po yan good news under the but now. Kaya dito po sa study natin, hindi lahat ng good news ay parehas. The news is not always good for everyone. So napakahalaga na ma-recognize natin na hindi po lahat ng sinasabing news ay pare-parehas. Ayan. Katulad nga ng binanggit po natin, kaya mayroong time pass, but now ages to come. So kung mayroong good news during that time pass, mayroong good news under the but now, and then sa ages to come, at ulitin ko po, hindi pare-parehas. Parehas na mabasa natin sa Bible, pero hindi parehas ang good news noon sa good news para sa panahon ngayon. Not every gospel in the Bible is yours. Okay? Hindi lahat ng nasa Bible, gospel na nasa Bible ay sa atin. Tandaan po natin, 90% sa Bible ay Israel ang pinag-uusapan. 90% sa Bible, Israel ang pinag-uusapan. 10% ay pinag-uusapan ang Church, the Body of Christ, na kung saan doon tayo kabilang.
Kaya, kung bakit dapat nating alamin, siyempre may mga teaching tayong narinig na pari-parehas lang, kaya kung familiar kayo sa tinatawag full gospel, yung full gospel, ang definition nila sa gospel, yung Biblia, yun yung gospel. Genesis to Revelation, yun yung gospel mismo. Full gospel ang tinatawag nilang ganun. Mayroon namang iba, full gospel. Yung Matthew, Mark, Luke, and John. So, hindi po ganun ang yung pagkaunawa dapat. So, not every gospel in the Bible is yours or ours. John the Baptist and Jesus, in his earthly ministry, taught the gospel of the kingdom. Si John the Baptist and Jesus Christ, parehas na kanilang ipinapangaral ang kingdom gospel. So the good news was that the long-promised kingdom to Israel was finally at hand. It was nigh. Okay? Itong dalawang yung na-mention, si John the Baptist and then Jesus Christ, before his death, ipinapangaral po nila ang tungkol sa kaharian na matagal na po na ipinangako. Finally, at hand. Finally, at hand. Nung matagal na pong inaantay nila na kingdom, during the time of John the Baptist and the time of the Lord Jesus Christ, they were preaching, introducing that kingdom at hand. It was nigh. Okay? So, yun po ang kanilang, yun yung kanilang presentation that time. Okay? At yung kingdom na yan, tandaan po natin, it was, prophesied by the prophets, and then it was proclaimed during the time of John the Baptist, the Lord Jesus Christ, and after the resurrection, it was offered to the 12 apostles naman, and then kanilang ipapangaral ang tungkol sa kingdom. Pero hindi po nila totally inacknowledge or tinanggap, kaya nagkaroon ng postponement. Na-postponed ang kingdom program, and then nung na-postpone, ito po ang Panginoon ang dahilan kaya na-postpone dahil ang Panginoon nag-open ng panibagong programa, at ito nga po ang dispensation of the grace of God. So we are now under this present dispensation. So temporarily po na interrupt or nag-stop ang programa ng ating Panginoon sa bayang Israel, or ang programa ng prophecy. Temporary na nag-stop. So mag-resume ang program ng kingdom after the rapture. So mag-resume yung kingdom na kung tutuusin, kung halimbawa tinanggap ng Israel ang Panginoon bilang king, ay yun ang katuparan sana, dahil ang pangaral ni John the Baptist, even the Lord Jesus and the 12, the kingdom is at hand, or the kingdom was nigh, or at hand. Now, in Mark 1:14-15, now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. Sino po ang audience dito po? Ang mga Israelites. Okay? Sila po ang audience. The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. So, proceed tayo sa isang gospel na without the cross. Hindi inintroduce o hindi pinag-uusapan ang finished work ng ating Panginoon. Salvation according to the gospel of the kingdom. Salvation according to the gospel of the kingdom meant deliverance from
the unrighteous rulers all over the world. God's people and the faithful nations would be ruled by God's Messiah in obedient Israel. So a gospel without the cross. A gospel without the cross, ito po, salvation according to the gospel of the kingdom, ano daw? Deliverance from the unrighteous rulers. Sino po sila? Ang mga unrighteous rulers, ito po yung na-describe na sila yung mga Parisiyo, mga Sadducees, at yung iba pang mga religious leaders during that time. So the gospel of the kingdom meant deliverance from the unrighteous rulers all over the world. God's people and the faithful nations would be ruled by God's Messiah in obedient Israel. So isa po yun. Halimbawa, kung ang Panginoon ay maghahari, particular sa Jerusalem, at ang kanyang talagang paghaharian ay ang mga Israelites, and then ang mga nations, Gentiles, sila na may mag-benefit doon pag ang Panginoon ay naghahari, at mabless po ang ibang mga bansa o Gentiles through Israel. At ito ay mangyayari sa second coming na po. Doon po sila talagang magiging blessing sa ibang bansa sa second coming. Pero sa panahon natin ngayon po, ang blessing ay directly sa Panginoon, hindi katulad noon na mabless ang mga Gentiles, hindi katulad ng prophecy na mabless ang mga Gentiles sa pamamagitan ng Israel. I-bless ang Israel, and then ang Gentiles ay i-bless din ng mga Israelites. So ganun po ang covenant ng Panginoon sa Israel. Sila po ay magiging blessing sa mga hintel. Sa panahon natin ngayon, hindi po ganoon ang estado, dahil Jews and Gentiles alike. So hindi po katulad na ang Gentiles ay i-bless ang Israel para ma-bless ang mga Gentiles sa panahon ngayon, kasi mayroon pong ganong teaching na naririnig po tayo na ang mga hintel ay pupunta sa Israel para daw ma-bless ang mga hintel. Hindi po, sa panahon natin ngayon, hindi po ganon ang programa. Dahil ang Israel and Gentiles sa panahon natin ngayon ay equal footing. What is certain is that the gospel of the kingdom did not require knowledge of the cross. Okay? The gospel of the kingdom did not require knowledge of the cross of Christ, not to mention understanding what it means. Ang gospel of the kingdom, kaya nga ito po ay nakalungkot talaga, kung ang gospel of the kingdom ay i-introduce ngayon as basis of salvation, hindi po siya considered as saved under the dispensation of grace. Bakit po? Dahil ang gospel of the kingdom hindi ni-required ang cross of Christ. Kaya nga ang gospel of the kingdom, ito po ay gospel without the cross. Diba? Yun yung Muslim naririnig natin. Seek ye first the kingdom. Ano pa? Marami po. Kung kingdom gospel ang ini-introduce sa panahon natin ngayon, considered unsaved pa rin yung tao. Bakit considered unsaved? Dahil ang gospel ngayon na ini-introduce na dapat paniwalaan para sa maligtas ay ang gospel of the grace of God. His finished work. The finished work of Christ, or the preaching of the cross. Ang kingdom gospel ay hindi po na-emphasize ang cross. Hindi pa nga siya namatay Kaya ang na-emphasize doon yung paghahari ng ating Panginoon, at ito'y ipinapangaral directly sa bayang Israel. Kaya, kung bakit kailangan nating yung aralin ang Bible rightly divided,
para mas makita natin yung distinction, makita natin kung alin ang para sa atin na mensahe at alin ang para sa mga Israelites na mensahe before the cross and after the cross. Dito nga po sa pinag-uusapan natin, what is certain is that the gospel of the kingdom did not require knowledge of the cross of Christ, not to mention understanding what it means. In Luke chapter 9, 1 and 2, Jesus gave power to His disciples and sent them to preach the gospel of the kingdom of God. Sino po ang inutusan at ipangaral? Itong mga apostles. Ano yung kanilang ipapangaral patungkol sa kingdom of God? Ito bang kingdom of God ay may knowledge of the cross? Wala. Kaya kung ito ay ipapangaral ngayon, considered unsaved pa rin yung tao. Kahit sabihin natin faithful siya, naniwala naman siya. Ito naman yung pinaniwalaan niya. Nasa Bible naman. Hindi naman siguro issue na nasa Bible Hindi naman siguro issue na mababasa sa Bible. Kaya nga mayroong kasabihan, hindi enough na scriptural ang ating tinuturo. Hindi enough na scriptural. Dapat dispensational. Okay? Hindi enough yun na mababasa sa Bible. Kasi si Satanas nga, scriptural siya Gumagamit siya ng scripture. Hindi lang dispensational. So, ito ang mga disciples, inutusan at ipangaral ang tungkol sa kaharian. In chapter 9, chapters later, Jesus tells the same disciples, sila pa rin, that He must die, and they were clueless about it. Kaya dun sa chapter 9, na-mention na nga ng ating Panginoon, pero no idea. Wala silang idea patungkol nga sa mangyayari. Kaya doon sa Luke 18:34, kahit na-mention ng ating Panginoon, ay hindi nila naunawaan. Luke chapter 18, dito nga sa verse 34. Mag-start akong magbasa sa 31. Ito po, sa 31, Then He talked unto him the 12 and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. And 32, For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked and spitefully entreated and spitted on, and they shall scourge him and put him to death, and the third day he shall rise again. Ang tanong, ang mga apostles na unawaan ba nila yung sinasabi ng ating Panginoon? Verse 34, And they, referring to the 12, understood none of these things, and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. So, clueless regarding doon sa na-mention ng ating Panginoon, at napaka-clear kasi sa kanila yung mandate. Ang mandate ng Panginoon, yung marching order na ipinagkatiwala sa mga apostles ay napaka-clear sa kanila. Kaya kahit after the resurrection ng ating Panginoon, still ang kanilang pangangaral ay tungkol pa rin sa kaharian. Dahil yun po ang clear na mandate para sa kanila. No idea, okay, kung ano ang work ng Panginoon, kung ano ang message ng cross. Ayan nga, sa binasa natin, And they understood none of these things, and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken, in Luke 18:34. So the preaching of the gospel of the kingdom is without the preaching of the cross. Sana malinaw sa atin yun kasi kailangan
na magkaroon ng distinction. Baka share lang tayo ng share kahit saan-saan. Hindi po. Pag inaral natin ang rightly dividing, naku, ang tinding ingat po. Kailangang maingat po tayo na mag-share, lalo na kung gospel ang pag-uusapan, dahil yun po ang magdadala sa atin sa eternity. Kung anong gospel, okay, kung ano ang gospel na dapat paniwalaan, yun ang magdadala sa atin doon sa eternity. Paano kung ang gospel na ipinangaral ay mali? Dadalhin din doon sa eternity, hindi doon sa eternity in heaven. Pwede bang sa kingdom? Hindi rin. Kasi ang kingdom program ngayon ay nag-stop temporary. So, hindi pwede na sasabihin, okay lang, kahit sa kingdom na lang ako, yun naman ang pinaniwalaan ko eh. Hindi pa rin po dahil nag-stop nga. Okay sana kung ang dalawang ito sabay na nag-operate, pwede siguro, pero hindi po. May isang programa lang ang nag-operate ngayon at yung kingdom program ay nag-stop. So kahit kung maniwala siya doon sa kingdom gospel at sasabihin niyang ako ay ligtas ayon sa kingdom program, hindi po under this present time. Siya ay consider pa rin na unbeliever. Okay? Kasi ang pinaniniwalaan niya ay yung nag-stop. So, kung baga violation, yung in-stop na tapos itutuloy natin. Violation yon. Kasi nga nag-stop na tapos iniisip natin na tuloy-tuloy. At sa gagamitin pa nila na Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Hindi po out of the context yun. Kung yun ang gagamitin na verse to prove na ang program ay parehas lang, yung sinasabi doon sa Hebrews 13:8 ay hindi tumutukoy sa programa, ayon po ay tumutukoy sa pagkadiyos ng ating Panginoon, na walang nagbabago sa Kanya. Pero tandaan po natin, sa programa meron, sa Kanyang dealing sa mga tao meron. Ayan. Pero yun ay ginagamit minsan, at least tayo ay nag-aaral dito, hindi na tayo magiging ma-deceive sa mga ganung yung paggamit ng scripture. Siguro yung iba na hindi nakapag-aral ay agad-agad yun yung tinatawag na approve without thinking. Pero dito po sa rightly dividing, talagang maingat tayo. Ano bang gospel na dapat ipangaral ngayon? The gospel of the grace of God. Ano ang gospel na nag-stop? The gospel of the kingdom. Ito ba ay ipapangaral din ngayon para maligtas ang tao? Hindi. At sino ba ang mandated or binigyan ng marching order? Yung mga apostles. Ano naman ang marching order para sa atin? Matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 5. Basahin po natin sa 2 Corinthians chapter number 5, 18 to 20. 2 Corinthians chapter 5, 18 to 20. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now, then we are ambassadors for Christ, as though God did visit you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Ito po ang marching order natin. Hindi po yung Matthew 28:19. Yung tinatawag na Great Commission, Matthew 28:19. Hindi po yun ang marching order sa mga believers ngayon. Our marching order found in this context.
2 Corinthians chapter 5. Yan po yung mandate. Hindi po yung Matthew 28:19 na halos lahat ng denomination doon sila nakabase. Ngayon, kung doon nakabase ang isang organization hanggang ngayon, na-ignore nila yung dapat na ipapangaral. Okay? Na-ignore. Ito nga yung dapat natin na tanggapin, pero ang nangyayari po, doon sila sa Matthew 28:19. Hindi pinag-aralan kung ano ba ang context doon, sino ba yung inutusan ng Panginoon doon sa Matthew 28:19. Ay, yung mga apostles, ayun ba ay transferable? Yun ba ay itina-transfer at ipagpapatuloy ngayon? Hindi. Kasi nga, ibang programa ngayon. Okay? Ibang programa ngayon. E di kung halimbawa, kung ipagpapatuloy, ay dapat sa mga Israelites lang din ipapasa kung mayroong ganon. Hindi sa mga hintel. Kung mayroong tinatawag na transferable. Okay? So, mayroon pong mensahe na ibinigay ang Panginoon para sa atin ngayon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sa pamamagitan po niya na ang gospel, the gospel of grace, yun po ang ipapangaral natin dahil siya ang ating apostol, siya ang ating preacher, at siya din ang ating teacher. Malinaw, dito sa binasa natin, ano yung ibinigay? And hath given to us the ministry of reconciliation. So, ano po ang gospel? Ano po ang content nito po sa reconciliation? The message of the cross. Okay? By introducing the gospel of the grace of God, ang reconciliation po mangyayari kung ito'y paniniwalaan. Kaya nga, ano po, napakaganda na maunawaan ito, yung ibanghelyong ito. Alam niyo po, kahit anong pangalan ng denomination natin, basta naunawaan ang dispensation of the grace of God, sama-sama tayo. Naunawaan ang programa. Hindi na pinag-uusapan dito kung anong pangalan ng denomination meron tayo. Hindi na yon ang issue. Kasi hindi ka na makaregistered kung parehas. Hindi na yun ang issue. Ang pag-uusapan na lang natin ngayon, hindi pangalan ng iglesia or local church. Ang pag-uusapan natin, anong doktrina ang dapat i-introduce. At kung maunawaan po, sama-sama tayo. Di ba? Sama-sama po tayo. Pag sinasabing sino ang apostle mo, pag sabihin niya si Pablo, ako din. O, magkasama na kayo. Anong gospel ipinapangaral mo? The gospel of the grace of God. Ako din. O. Kung sasabihin na ako ay naniniwala din sa gospel of grace, pero hinahaluan naman natin ng katuruan under the time pass, hindi na parehas yun. So, ito po ay napakaganda na maunawaan natin. The gospel of the cross. However, Paul's gospel does include the cross. Moreover, it is the preaching of the cross. Good news po. Yung kingdom gospel kanina, na-emphasize na yun ay gospel without the cross. Ang gospel na natanggap naman ni Apostol Pablo includes the cross, or it is the preaching of the cross. Diba? It is the preaching of the cross. O, di napakahalaga na talagang maunawaan natin. Anong sabi sa 1 Corinthians 15, 1-4? I declare unto you the gospel, which I preach unto you, by which also ye are saved,
how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. So, diba, yun yung emphasis ni Apostle Paul. Under the prophecy, ay nakita nila ang Panginoon mamatay, mabuhay. Pero yung gospel, the gospel of the cross, yung effect, pag ipapangaral na lahat maniniwala, Jews and Gentiles, at mabuo ang body, ma-form ang church, the body of Christ, through believing the gospel of the cross. Mag-unite ang dalawang group, Jews and Gentiles, na tatawaging body of Christ. Papaano? Nung siya'y naniniwala. Anong kanyang pinaniniwalaan? Yung finished work ng Panginoon sa cross. Sabi nga niya, I declare unto you the gospel. Anong gospel ito? The gospel of the grace of God. Ito po yung gospel na kanyang natanggap sa Acts 20:24. Acts 20:24. Ito po yung ipinapangaral niya. Verse 24. But none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ano daw ang kanyang na-receive? Which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Kaya sa 1 Corinthians 15, sabi na, I declare unto you the gospel. Ito po, the gospel of the grace of God, na ang content po, His death, burial, and resurrection. How that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. In 1 Corinthians 1:18, the disciples in the leaders were ignorant of the gospel of the cross. Sino daw? Mga disciples. Alam ba nila yung gospel of the cross? Ignorant po sila doon. Okay? Yet the preaching of the cross is the power of God unto salvation for what? The kingdom church or the body church? The body church. The power of God unto salvation for the church today. But before, ang mga disciples ay ignorance of the gospel of the cross. Dahil nga, ito yung mandate para sa panahon natin ngayon. Under the dispensation of grace, ayun po yung mandate, the message, so the preaching of the cross. Pag ito po'y paniniwalaan, ang tao ay maligtas. Ano pong paniniwalaan? The preaching of the cross. Kaya, hindi ibig sabihin na pag nasa church or matagal sa church ay siya ligtas. Dapat alamin kung anong gospel ang kanyang pinaniniwalaan. Hindi po basihan na siya lagi sa church, lahat ng activity sa church pinupuntahan, lahat ng mga gawain, kung walang absent sa Sunday, at kung ano man, hindi pa rin basihan yun. Dapat, ang basihan kung ano ang kanyang pinaniniwalaan na ibanghilyo para siya'y maligtas. Yun po ang kailangan na maipaintindi sa mga members, sa mga listeners, ang work ng Panginoon. Hindi po yung nagiging active doon sa mga activities na meron ang church or program na meron ang church, hindi po yan basihan.
Yung mga disciples ay ignorant po sila sa gospel of the cross. Yet, the preaching of the cross is the power of God. The power of God unto salvation. For church today. Dito po, under the dispensation of the grace of God. Ang gospel po, para ang tao maligtas, the gospel of the grace of God. Hindi po yung gospel na matatagpuan sa Matthew, Mark, Luke, and John. May gospel ba doon? Yes. Yun ba ay pwedeng ipangaral ngayon bilang basihan para maligtas ang isang tao? Hindi. Dahil ang gospel na dapat ma-share, ito po, yung natanggap ni Apostol Pablo para sa lahat, Jews and Gentiles. Anong klaseng gospel? The gospel of the grace of God. Ito po yung the preaching of the cross, hindi po yung gospel without the cross. Anong dapat? Rightly dividing the gospels. Rightly dividing the gospels, kailangan po maunawaan. Kailangan ang right division. Kasi, hindi ibig sabihin na may mababasang ebanghelyo sa Bible ay yun na po. Okay? So, hindi po ganon. Dapat alamin po natin kung ano ang gospel. So, as a result, a fundamental thesis of Mid-Acts Pauline right division is established. Okay? So, ang organization po natin ay Mid-Acts. Bakit Mid-Acts? Kasi mayroong Acts 2 na dispensationalist. Mayroong Acts 28 dispensationalist. So, tayo po at yung mga materials natin ay Mid-Acts. So, yung iba ay walang idea kung ano yung Mid-Acts. Tayo po ay alam po natin ang sinasabing Mid-Acts, hindi tayo Acts 2. Kasi merong iba na, o kayo ba ay Acts 2 dispensationalist? Pwede mong sabihin hindi. Kasi ang Acts 2 dispensationalist ay yun yung mostly na pinaniniwalaan ng karamihan ngayon. Okay? And then mayroon ding dispensationalist na Acts 28. So doon tayo sa gitna. Mid-Acts. Pauline right division is established. Okay, so ulitin ko po, mayroong iba na hindi Mid-Acts, pero ang sa atin is nire-respeto natin yung kanilang paniniwala, pero hindi ibig sabihin na sila ay tama at i-attack na yung iba. Wala po tayong ganon. Aralin natin, pero hindi tayo mag-conclude. Kasi nga, lahat tayo ay nag-aaral. Pag nag-conclude na tayo, doon papasok yung accusation. Ano ang basihan sa kanyang accusation? Yung kanyang alam. Tayo po, hindi ganon. Aralin natin lahat, pero wag tayong mag-conclude agad. Okay? Lahat tayo estudyante. Lahat tayo ay mangangaral. Kung maaari, wag munang mag-conclude. Kasi pag nag-conclude tayo, ang dating doon, i-attack na natin yung iba dahil pagbabasihan na natin, yung alam na natin. At yun po ang hindi pwede. Dito po sa Bible School natin, open tayo sa lahat ng learning, pag-uusapan, at ano yung mas maganda, doon ka na sa mas maganda. Kung may maganda, hahanapin pa rin natin yung mas maganda. Magandang i-present, hindi ka mahirapan. Yung iba kasi pag sasabihin na i-present ko na kasi at ito na yung itinuturo ko kahit alanganin, sige lang. Hindi tayo teachable pag ganon. Sa atin po ay kung alanganin, wag nating ipilit, alanganin na nga. Doon tayo sa mas komportable tayo at madaling i-present at hindi tayo mahihirapan.
Okay? Rightly dividing the Gospels. Ulitin ko po, we're under Mid-Acts Pauline right division dito po. Lahat ng materials natin ay Mid-Acts. Okay? Hindi po Acts 28, hindi rin Acts 2. Okay? Ang materials natin na ginagamit po ay Mid-Acts. Kaya nga, start doon sa conversion, Acts 13. Ayan, hindi natin yun, yung mayroon namang iba, Acts 9 lang. Sa atin, mid-Acts na lang kasi from conversion to decommission, from na convert and then na commission, basta mid-Acts. Okay? Mid-Acts. Ayan, mayroong iba na ulitin ko po ay ina-attack yung mid-Acts. Hayaan po natin yan kasi kahit hindi ka mid-Acts, ina-attack ka din eh. Kahit wala kang position sa Bible, ina-attack ka rin. Ang importante, may position at kung personal na harapin ka. Minsan, ang mga accusation, hindi ka naman hinaharap eh. Pero hindi ka pwedeng magagalit dahil unang-una, hindi naman tama. Pag magagalit ka, ayun, mas lalo silang ganahan. Diba? Kaya sa atin, pag may mga marinig tayong ganon, pwede nating invite yung tao, sige, pag-usapan natin. Yan po yun yung mas maganda kaysa social media, gagamitin yung social media para i-presenta o ilatag mo yung paniniwala mo. Wala, hindi healthy yun. Kung sino yung tao na, halimbawa, na nag-accuse, ayun ang i-invite natin and then pag-usapan at gamitin kung ano yung natutunan niya. O di kung tama siya, o mas matimbang yung ano niya, o di madali tayong mag-adjust. Pero naman kung mas matimbang din yung presentation mo, o di nasa kanya din naman yun kung siya'y mag-adjust. So, rightly dividing the gospel. The gospel taught by Peter and the Lord in His earthly ministry was without the cross. Sino daw? Yung tinuro ni Pedro at yung tinuro ng ating Panginoon ay parehas. Without the cross. Without the preaching of the cross. Hindi po ini-introduce ang cross as good news. The gospel taught by Peter and the Lord in His earthly ministry was without the cross. Nobody could be saved in Matthew, Mark, Luke, and John by the gospel of the cross. Mayroon bang naligtas sa Matthew, Mark, Luke, and John by the gospel of the cross? Wala. Bakit? Wala ngang nagtuturo dun eh. Paano mayroong maliligtas sa Matthew, Mark, Luke, and John? Hindi nga ipinapangaral dun. Sino ba ang nagtuturo tungkol sa gospel of the cross? Si Apostle Paul. Kaya walang naligtas doon sa Matthew, Mark, Luke, and John na ang pinaniniwalaan ay message of the cross, which is the only gospel that brings salvation to all men today. Which is the only gospel. Ano daw ang only gospel ngayon? Ayan po, the gospel of the cross. Kaya lang ini-emphasize natin, kung ang gospel na ini-introduce nyo ay ang gospel of the kingdom, ngayon po, pwede nyo nang pag-isipan. Dahil sayang lang po yung time natin. Sayang lang po yung pagod natin. Masipag tayo sa house to house. Masipag tayo sa evangelism. Masipag tayo sa pagbibigay. Diba? May iba nagbibigay ng mga tracts. Minsan yung mga tracts din, dapat yung message, gospel of grace. Kasi may mga tracts ngayon, pag i-introduce mo yung hindi gospel of grace, useless lang din. At ang dami, di ba? Yung sipag natin, ilagay na natin sa sa maayos,
dudublihin pa natin yung sipag. Sana nakuha yung point ko doon. So, the gospel of the cross, which is the only gospel that brings salvation to all men. Kailan? Sa ngayon na programa. Ay no? Sa ngayon na programa po. Kaya, kung bakit ito po ay ini-emphasize, idinidiin natin, dahil napakahalaga po na ipaliwanag ang ibanghelyong ito kung gusto nating ma-share ang totoong kaligtasan. Kasi kung hindi, sayang. Kaya nga mayroon tayong mga estudyante na sasabihin na paano na yung nashiran ko noon, namatay na. Hindi na natin problemahin namatay na yung ngayon, kasi ngayon ka lang natuto Ngayon mo lang natutunan, wag mo nang isipin kung ano doon, dahil yun yung first hand na natanggap mo na sa tingin mo ito yung tama, hindi mo na isipin yun. Ngayon, ang pag-iisipan na ngayon, yung next na tuturuan. Next na pangaralan. Yun yung ngayon. Wag na yung namatay. Wala na tayong doon. Kasi yung iba na nakukonsensya, yung mga namatay na. Ito yung time. Ngayon ka natuto. Ngayon mo i-share sa mga audience ngayon. Ngayon ang pagkakataon. Hindi naman pwedeng yung pangaralan mo yung namatay. Wala na yun. Ngayon ka natuto Today, preaching the gospel without the cross is vain. Kung ipapangaral pa natin yung preaching na without the cross, or the gospel or the kingdom gospel, na yun naman ay without the cross, anong sabi? 1 Corinthians chapter 1:17. 1 Corinthians chapter 1 17 to 18. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Preaching the gospel. Preaching the gospel without the cross, wala ng kabuluhan. There are other gospels in the Bible given to Israel that are without the cross. Marami po. They would not be vain according to God's promises to Israel. But they need to be rightly divided from the gospel that saves into the church. O balik pa rin tayo sa right division. Babalik pa rin tayo doon sa right division para maunawaan alin ang gospel na dapat ipangaral ngayon. O, nakuha niyo yung point ko doon. Alin ba ang dapat ipapangaral? Yung nakasanayan ba natin na ang alam natin yun ang tama? O yung sinasabi ng apostol natin na gospel na dapat ipapangaral? O di mamili tayo. So sana ang pipiliin nyo yung gospel para sa ngayon. Kasi pag ang pipiliin nyo yung gospel without the cross, nasa inyo na yun. Pero ulitin ko po, ang gospel para sa panahon ngayon ay ang preaching of the cross. The preaching of the cross. They would not be vain according to God's promises to Israel, but they need to be rightly divided from the gospel that saves into the church.
Ano ba yung gospel na magliligtas? Ano ba yung gospel na dapat ipangaral para maligtas ang isang unbeliever? The preaching of the cross. Papaano nga mas kabisado ko yung kingdom gospel? Hindi yun issue na kabisado natin at yun yung ipapangaral natin. Ang tandaan natin, ano ang mag-guide, magdadala sa atin to eternity. Alisin lang natin yung pride, maitama na. Kasi mayroong minsan, yung pride kasi din minsan yung sabihin ng iba, hindi, ito na yung turo ng organization namin. Hindi na pwedeng palitan. 16 fundamental na yung namin, hindi na pwedeng dagdagan. Naku, delikado po ganun. Kung organization na po yung pagbabasihan na yun ay tama, ay ito yung time na pag-isip-isipan natin. Ang pinag-uusapan na natin dito, yung Biblia, ano yung turo ng Biblia, hindi po turo ng denomination. Hindi po turo ng denomination ang issue na dito. At ang programa after the rapture, kaya nga na-postpone. So ang kingdom gospel, ito tuloy lang din after this program. So ang gospel ngayon ay hindi tungkol sa paghahari ng Panginoon sa Israel. Ang gospel ngayon ay ang gospel of the grace of God. Pag nag-close po itong programang ito, ang gospel of the grace of God na teaching ay wala na rin. Dahil ito tuloy ang gospel of the kingdom after the rapture or caught up. Nyo na po na nakita nyo na po yung bird's eye view doon. God is not bringing in His kingdom to Israel today. Ayan po ang tandaan natin, hindi po kingdom, hindi po inintroduce ng Panginoon ang kingdom hanggang ngayon sa Israel. But He is ministering the good news of Christ crucified and resurrected for the sins of all men. He is ministering the good news of Christ crucified and resurrected for the sins of all men. A gospel without the cross is no gospel to lost sinners. Ulitin ko po, a gospel without the cross, ibig sabihin, the gospel of the kingdom, is no gospel to lost sinners. Paano kung yun nga ang ipipresent? Sinner pa rin siya. Bakit po? The only gospel that saves today requires the cross of Christ. Wow! Ang tindi, no? Ang tindi po. The only gospel that saves today, hindi po yung gospel of the kingdom. The gospel that the only gospel that saves today, hindi po yung gospel without the cross. The gospel that saves today requires the cross of Christ. Kailangan malinaw po sa atin, dahil tayo ay nagtuturo, marami tayong tinuturuan, marami tayong audience. Ayan, ito po yung time na i-share natin. Baka yung mga tinuturuan natin ay hindi pa sila sure na sila ay saved. Hindi pa nila alam kung ano ba talagang gospel. Mayroon tayong isang estudyante din, isang pastor ng matagal na, sabi niya, ngayon ko lang masasabing save ako. Kaya sabi niya, noon hindi ko talaga masasabing ako ay saved kasi hindi pa ako namatay. Parang gusto niyang palabasin, mamatay muna siya. Pag nasa langit, ay saved pala ako. Wala pong ganun. Pero yun yung ano niya yun yung alam lang niya Kaya pag tinatanong, hindi niya masasagot. Sabi niya, hindi ko masasagot pa yan kasi hindi pa ako namatay. Masasabi ko lang, save, kung namatay ako, nasa langit na. Ayun na, napakakalungkot naman kung gano'n. Tapos ipapasa lang sa mga member.
Buti na lang nag-aral dito sa natin, sa programa natin, at sinabi niya ulit, ngayon ko lang masabing ako ay saved. Ilang taon siya sa ministry, pinagmamalaki pa niya, 20 years na daw siya sa ministry. Biro mo yung 20 years, ilan na yung taong tinuruan at hindi sure sa salvation kasi nga nandito pa raw siya. Hindi parang ang dating walang ginawa ang Panginoon, parang through good works pa rin. Kung ano yung performance na piniperform niya, hindi po ganoon. So the only gospel that saves today requires the preaching of the cross. Kaya po malaking bagay talaga na mayroon tayong programa na ganito at makakatulong tayo sa iba pong mga ministro when it comes sa salvation issue. Hindi pwede na mamatay muna tsaka lang masasabing pag nandoon sa langit. Paano kung wala doon? O di doon niya masasabi ay hindi pala. Wala nang pagkakataon. Dapat ngayon pa lang alam na natin. Okay? Dapat ngayon pa lang alam na natin anong gospel. Anong gospel na ini-introduce at dapat paniwalaan para ang tao masave at maging bahagi sa programa ng ating Panginoon, programang panlangit. At least pagsasabihin ngayon, 100%. May i-share mo yung gospel of the grace of God. Papaano kung kingdom gospel ang ini-introduce, ayun po ay malaking problema. Ang gospel of the kingdom, hindi gospel para sa ngayon. Ito po isang issue tungkol sa Acts 2:38. Acts 2:38 is not the preaching of the cross. Siguro familiar po kayo dito. Acts 2:38. Ano bang mayroon sa Acts 2:38? Ito po, basahin natin Kasi daming nalilito din dito, maraming organization na Acts 2:38. Acts 2:38. Ito po, sa Acts 2:38, verse, Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito ba'y preaching of the cross? Hindi. Kaya nga mayroon pang repent and be baptized. Kung ano yung gospel ni John the Baptist, yun lang din ang itinuturo ni Pedro. So, kaya yung, ulitin ko po, na-mention natin kanina, yung Acts 2 dispensationalist, ganun po, na-emphasize yung preaching without the cross. Then, inihahalo doon sa preaching with the cross. So, hindi po ganun. Acts 2:38, si Pedro ang mga apostles, ang po diyan, ang preacher. Ang kanilang ipinapangaral ay katulad lang din sa ipinapangaral ni John the Baptist, repent and be baptized. Bakit po yun ang kanilang ipinangaral? After the death of Jesus Christ na yun. Siyempre, dahil yung mandate at yung audience, hindi iba. Ang audience nila, parehas. At yung programa, parehas. Kailan ba nagkaroon ng panibagong programa? Nung tinawag si Pablo. O sa Acts 2 ba, nandun na si Apostol Pablo? Wala pa. Kaya ang gospel, walang bago. Dahil nagkaroon ng bagong ebanghelyo, nung tinawag si Apostol Pablo, na magturo ng mabuting balita, patungkol sa ginawa ni Kristo sa cross. O, sa Acts 2, walang bago po. Kaya ang gospel, walang bago din. Acts 2:38, hindi po gospel of the cross. In Acts 2:37-38, ulitin po natin, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift
of the Holy Ghost. May mga Acts 2:38 group ba? Marami. Halos lahat ng organization ay Acts 2. At siguro doon din tayo galing. Ang good news lang, open-minded tayo, open tayo sa mga learning. Hindi tayo nag-stop sa pag-aaral. Kung siguro nag-close-minded tayo, baka nandoon pa rin tayo sa Acts 2. Ayan. If Acts 2:38 is the gospel that saves today, then there is no reason to preach the finished work of the cross for salvation. Di ba? Kung ang Acts 2:38 ay ang gospel na magliligtas ngayon, bakit pa natin ipapangaral ang finished work? Ang Acts 2 ay hindi naman finished work ng Panginoon ang ipinapangaral. Kaya malinaw na ang Acts 2:38 ay hindi po gospel, na ang pinag-uusapan ay ang finished work ng Panginoon. Only Apostle Paul mentioned, introducing, proclaiming the gospel, the finished work of the Lord Jesus Christ for salvation. Hindi po yung mga 12 apostol. Ang kanilang ipinapangaral, kung anong mandate para sa kanila, kung ano yung clear para sa kanila, yan po ang gospel na kanilang ipinapangaral. Okay? Kaya, dapat talagang maunawaan ang Bible rightly divided. Hindi lahat ng nasa Bible ay naka-address sa atin. Tandaan natin, ang Bible po may pinag-uusapan na Israel. Mayroon ding Gentile, o saan ka doon? Kung hindi ka kasama sa 12, siguradong hintel ka. O kung kasama ka sa 12 tribes, o di alamin mo kung anong tribo ka. Di ba? So, tandaan po natin, we are excluded from the 12 tribes of Israel kung yung pumili ang Panginoon 12 apostol intended for the 12 tribes of Israel. Ito nga ang good news Ang Panginoon pumili ng apostol para sa atin at isinulat yung 13 epistles. At yung instruction para sa ating mga hintel na naligtas ay matatagpuan doon sa 13 na libro or 13 epistles na isinulat ng apostol ng mga hintel. Di ba? Napakalinaw yon. Kung ano yung instruction para sa atin, doon tayo. Ano ba yung mga instruction hindi para sa atin? Yung instruction ng Panginoon na sinabi sa 12 apostol. At yung sinabi ng mga propeta at yung iba pa, instruction yun para sa programa nila noon, under the Time Pass program. Kaya nga ang good news para sa atin, ang Panginoon pumili ng apostol, inirevealed sa Kanya ang dispensation of the grace of God, which was kept secret since the world began. Sa Kanya inirevealed na ang Jews and Gentiles pinagsama, ginawang isang group kung maniwala sa Ebanghelyo. Paano kung Israel and hindi naniniwala sa Ebanghelyo, the gospel of the grace of God, hindi po sila magkasama. Magkakasama lang po kung maniniwala sa gospel of the grace of God, the finished work, the preaching of the cross. Ito pang good news. Ang destination natin hindi dito, sa langit, sa pamagitan ng caught up. Diba? Napakaganda po, no? Ang ganda po na maunawaan natin kung ang programa ng Panginoon, kung ano yung prophetic program, at ano yung mystery program. We are not under the prophetic program intended for the nation of Israel, but we are part of the revealed mystery program, revealed to and through Paul, the dispensation of the grace of God. After Peter, ito po, after Peter condemned the men of Israel for killing Jesus,
Ito nga eh. Matindi yung condemnation. Condemnation. Si Pedro nangaral, ay kayo, inyong pinatay ang Panginoon na binuhay ng Diyos. Who was both Lord and Christ, many in the crowd sought deliverance from their actions. What should they do to save themselves? Nagtatanong sila, na-convict. Na sinabi ni Peter na kayo, pinatay nyo ang Mesyas. Yung pinatay nyo, yun yung Mesyas na binuhay ng Diyos. Na-convict sila, nagtatanong, what shall we do para kami maligtas? Anong dapat namin gagawin para maligtas? Kaya nga dun sa Acts 2:38, no? Sabi ni Pedro, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. What should they do to save themselves from the wrath of God? What would surely come as a result of their rejection of Christ? Peter's response, anong response ni Peter? Peter's response did not include trusting the finished work of Christ on the cross. In fact, his response did not include the cross at all. Kaya nga nung response niya dito, repent and be baptized. Kung alam ni Pedro yung finished work, dapat sabihin niya, maniwala kayo sa ginawa ni Kristo sa cross, na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay for our justification. Bakit hindi niya sinabi yun? No idea. Ang sa alam lang niya na ipinangaral kung ano yung clear sa kanyang mandate. Ano yun? Repent and be baptized. So, hindi po niya pinangaral yung finished work dahil only Paul introducing the finished work of Christ as basis nga ng kaligtasan ng mga maniniwala sa panahon ngayon. Ito po, under the dispensation of the grace of God, ang gospel na inintroduce, ibinigay ng Panginoon ay hindi katulad ng gospel bago siya namatay. Iba po ang gospel bago siya namatay para maligtas ang mga tao noon. Iba po sa gospel ngayon after nung siya'y namatay at nag-resurrect. So, gospel po ngayon, ulitin ko, the gospel of the grace of God. Hindi po yung gospel without the cross, but the gospel with cross, or the preaching of the cross. Repentance and baptism. Peter did not preach the cross for salvation, but instead called them all to repent and be baptized for the remission of sins. Ayun po ang sinabi niya. Hindi po yung cross. Kaya hindi ang Acts 2:38, ulitin ko po, hindi gospel of the cross. Baka ipapangaral nyo yung Acts 2:38 na yun ay cross. Naku po, magka-problema po tayo, magiging out of the context po tayo. Dahil ang context, hindi po yan ang pinag-uusapan. Okay? Kasi kung yun ang pinag-uusapan, dapat sasabihin na ni Pedro na hindi na yung repent and be baptized. Kung alam ni Pedro ang kaligtasan, kung sa ngayon. Pero hindi po. Ang sagot lang ni Pedro, repent and be baptized for the remission of sins. So, malinaw. Kaya mahalaga maunawaan yung context. Maunawaan yung context. Pag hindi natin alam yung context, naku po, mahihirapan tayo dyan. Mahihirapan tayo dyan kung ang context babaguhin. So, hindi natin babaguhin yung context katulad ng Acts 2:38, papalitan ng message of the cross. Hindi po. Kaya nga sagot nga ni Pedro, repent and be baptized. Nakuha niyo na po yung point ko doon kung bakit ganon.
Dagdagan pa natin. This was the same message, yung sinabi ni Pedro, ay parehas na mensahe sa mensahe ni John the Baptist. Same message of John the Baptist years earlier before the cross of Christ. Mark 1:4. John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. Parehas ba na sinasabi ni Pedro, repent and be baptized for the remission of sins? Yes. Gaya-gaya ba si Pedro? Hindi. Yun talaga ang gospel nila. Walang gaya-gaya dyan. Ang kanilang audience parehas. Sino bang audience ni John the Baptist? Israel. Sino bang audience ni Pedro? Israel. Paano mo nasabing Israel? Basahin natin yung verse 36 ng Acts 2. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom ye crucified. Israel nga. Since ang audience parehas, hindi na bago yung Ebanghelyo. Kaya, si Apostol Pablo, iba po dahil ang audience niya hindi parehas at ang programa hindi parehas, ang gospel hindi rin parehas. Pwede ba nating pagsamahin yan? Hindi pwedeng magsama. Yung isang programa nag-stop temporary at yung programa na nag-operate ngayon ay ang ang dispensation of the grace of God na ang ipapangaral ay ang finished work ng ating Panginoon. Bakit kailangan nating i-share? Mahalaga po sa panahon natin ngayon. Hindi po basta-basta na pag gusto natin yung verse ay i-share agad. Hindi po ganoon. Kailangan ng careful study. Study the Bible rightly divided. Dapat maunawaan natin ano bang gospel na dapat i-share. Ano bang gospel na dapat i-share ngayon at kung paniniwalaan ang ebanghelyong ito ay maliligtas ang isang tao. Gospel ba? Gospel without the cross or a preaching of the cross? Yes, the preaching of the cross. Noon po, ang gospel without the cross, yun po ang napakahalaga. Bakit po? Nung hindi pa inirevealed ang dispensation of grace. Nung hindi pa inirevealed ang dispensation of grace, napakahalaga po ang gospel without the cross, the gospel of Jesus' name, na sa pangalan ng Panginoong Hesus sila'y maliligtas. Acts 4:12. Anong sabi doon? Maliligtas sila sa pamagitan ng pangalan lang. Number 12, Acts 4. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Ang tanong, ang gospel na ito ba, the gospel of Jesus' name, ayan ba ang gospel pa rin ngayon para i-introduce at pagpaniwalaan, maliligtas ang tao? Hindi po. Ang gospel po para sa ngayon ay hindi sa pangalan lang, kundi sa kanyang ginawa. 1 Corinthians 15:1-4. So, kanino ba yung gospel of Jesus' name? Sa anong programa? Tandaan po natin, Acts 4. Sa Acts 4 po, wala pa si Apostol Pablo na apostol natin. Sa Acts 4 po ay sa panahon ng mga 12 apostol. At sino ang kanilang pinangaralan particular? Backward po tayo sa verse 10. Be it known unto you, unto all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, the name of Jesus, sinabi, mga Israel, kayo mga Israel, sa pangalan ng Panginoong Hesus, kayo maliligtas kung paniniwalaan. So, napaka-effective ang gospel of Jesus' name before the revelation of the mystery. How about nung na-introduce ang dispensation of the grace of God?
Hindi lang po yung pangalan. Dapat yung kanyang ginawa. His finished work. John did not baptize in the name of Jesus, but his baptism did help identify Jesus. Hindi sa Jesus' name, pero yung kanyang bautismo ay nakakatulong to identify Jesus as the Son of God in John 1:31. John 1:31. Oh, nandyan pa ba tayo? Are you with me? Okay, wag mo na kayo matulog. Buhay pa. Wag mo nang matulog, sabay-sabay tayo. Gising pa. Ayan. Actually, yung slides natin, nasa 600 slides ito. Hindi ito matatapos agad Kaya, i-series natin to. John 1:31. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore, am I come baptizing with water. So, yung baptism ni John ay malaking tulong po na siya ma-identify bilang Son of God. There was one difference to the message John preached. May kaibahan ba? Yes. This water baptism was to be in the name of Jesus Christ. Malinaw po yan. This water baptism was to be in the name of Jesus Christ. Bakit? Sila'y ma-identify nga. Baptism is an identification. Sila'y ma-identify doon kay Kristo. Bakit si John the Baptist nagbautismo? Para ang mga naniniwala ma-identify doon. But also believing that Jesus was Christ the King whom John said would come. So actually, ito po ay preparation. To be baptized meant they were receiving repentance and remission of sins in preparation for the kingdom come, but also believing that Jesus was Christ the King whom John said would come. In Luke 7:29, and all the people that heard him and the publicans justified God, being baptized with the baptisms of John. Naming Jesus of Nazareth as Israel's Christ was the purpose of the Lord's ministry to Israel. Tandaan po natin naming Jesus of Nazareth, na pangalang Jesus of Nazareth sa Israel as Christ. Ang purpose po, his ministry to Israel, it was on this issue that Jesus evaluated how his ministry was being received. Matthew 16:13, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say, that I, the Son of Man, am? All of this was preached before the events of the cross. Lahat po before. Moreover, it was preached without the disciples understanding the cross. Ipinangaral po yan na ang mga apostol ay wala silang idea o kaalaman tungkol sa cross. In Matthew 16:21-23. The cross was not being preached as the means of salvation unto all. Noon po. Okay? Noon. No idea. Ang mga apostles, no idea. The cross was not being preached as the means of salvation unto all. That time. What was preached was the name. Ito ba? Take note. Ano pong ipinapangaral nila? The name of Jesus Christ. Bakit po? Para sila'y maligtas. Ngayon, kung ipapangaral mo Jesus name lang, tapos sabihin maligtas ka na, naku po, kulang. Ang kaligtasan po ngayon na dapat paniwalaan yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Pagsasabihin mo lang, tanggapin mo ang pangalan ni Kristo, ligtas ka na.
Siguro ngayon, kumpletuhin na natin. Kung noon ay yun ang ginagawa natin, ngayon po, isama nyo na yung cross. Explain yung cross. Kasi pag yun lang pangalan lang, yun ay gospel bago siya namatay. Kaya ng John 3:16, yun yung gospel dun pwede bang maligtas ang tao doon? Noon. Kasi gospel of Jesus' name yun. Kung dadalhin mo pa rin natin ngayon, halimbawa, kumpletuhin naman natin, di ba? Ito yung time na i-share natin yung kumpletong gospel, hindi yung kulang. Pero noon, yun ay complete. Noon po, yun ay kumpleto. Pero under this present dispensation, kailangan po ang complete message. Under the dispensation of the grace of God, ulitin ko po, we are under the But Now program. We're under the dispensation of the grace program. We're not under any doon sa programa na ibinigay ng Panginoon para sa Israel under the time pass. Ang 12 apostol, hindi po natin apostol. Apostol po yan sa mga 12 tribo ng Israel, kaya nga 12 ang pinili. Kung ano yung mandate doon sa Matthew 28:19, ito po, kailangan maging clear sa atin. Ang inutusan po sa Matthew 28:19 ay ang mga apostles. Kasama ba si Pablo doon sa Matthew 28:19? Hindi. Bakit yun ay ginagamit natin as our mandate? Hindi pa kasi natin alam noon na si Apostol Pablo pala ang apostol ng mga Hintil. Sa kanya pala ibinigay yung mandate, our marching order under the dispensation of grace. Ito po yung mahalaga, no? Kailangan nating aralin ang Biblia rightly divided. Bakit po? Para mas lalong maingat tayo at hindi po mahaluan ang Ebanghelyo na dapat nating ipangaral. Kaya nga dito sa ating Bible School, we are introducing the pure grace teaching. Hindi yung organization yung sinabi ni Apostle Paul, yung pure grace teaching. Hindi pwedeng haluan ng law. Yung sabi niya sa Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Hindi tayo doon, kung pag-usapan ang salvation, we're under grace. Everything now is grace. Bakit po? Kasi we are under the dispensation of grace. Ang gospel ay grace. Salvation by grace. Dito nga sa Romans 5:1 and 2, ang justification din by grace. Diba? Ang ganda nun. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Napakalinaw po. Mayroon ba tayong ginawa na i-contribute kahit 1% sa kaligtasan, sa ginawa ng Panginoon? Wala. May nagtanong, Pastor, hindi ba pwede na 95 yung ginawa ng Panginoon tapos sa atin na yung 5? Hindi po pwede, walang ganon. Biro mo yun, i-interpret na 95 yung ginawa ng Panginoon, 95%. Tapos yung 5, yun yung ginawa ng tao to complete the 100%. Wala pong ganon. Ang Panginoon totally ang gumawa. Ang part natin, maniwala sa kanyang ginawa. Wala po tayong ginawa para maligtas na i-contribute at sasabihin natin, ito yung nagawa ko. Anong sinasabi sa Ephesians chapter 2? Ephesians chapter 2, 8, 9, for by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man
should boast. O mayroon bang 5% na nagawa natin? Wala. So, nakakalungkot yung may mga paniniwala na may ang 95% lang ginawa ng Panginoon, tapos yung 5% sa atin, naku po, wala po tayong doon na i-contribute sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Totally work ng Panginoon. It is only by the grace of God. Okay, so hindi natin ito matatapos. Ipagpatuloy natin sa next week. Bukas po ay mga reporting. Maghanda po yung mga reporter natin bukas. So, itutuloy natin sa po.